Ito na ang part 2 ng aking Borongan to Cebu ride. Sa video na ito, ipapakita ko sa inyo kung magkano ang nagastos natin sa pamasahe ng motor ko sa barko, pati na rin ang pamasahe ko. Kaya tara, samahan niyo ulit ako sa aking biyahe. May konting tips nga pala ako para sa mga nagbabalak magmotor papuntang Cebu. Dapat umaga pa lang o tanghali ay nasa Ormoc City na kayo para makahabol sa pag-book ng barko. Kapag hapon o gabi na kayo makarating sa Ormoc, malamang kinabukasan na kayo makakasakay ng barko. Sa akin, dahil alam kong bandang 5 PM na ako makakarating ng Ormoc, nagpasuyo na ako sa kapatid ko na nakatira doon na bilhan na muna ako ng ticket. Para pagdating ko, wala na akong magiging problema. Kung gusto nyo makaiwas sa traffic, dito na kayo dumaan sa bypass road papuntang Santa Fe, Leyte. Sa pagpapatuloy ng aking biyahe, nadaanan ko ang bayan ng Santa Fe, Leyte. Madalas din itong madaanan ng mga biyahero na papunta at pabalik ng Ormoc, kaya presko at maaliwalas ang biyahe rito. Pagkalipas ng ilang kilometro, nadaanan na natin ang Alangalang, Leyte at Haro, Leyte. At sa bahaging ito ng biyahe, narito na tayo sa Tunga, Leyte. Pagkalipas ng ilang minuto, narating na rin natin ang Carigara, Leyte. Kilala ang bayang ito sa paggawa ng matitibay at dekalidad na itak o bolo na dinadayo pa ng mga bumibili mula sa iba't ibang lugar. Bukod dito, tahimik lang ang bayan at ramdam mo talaga ang probinsyang vibe habang binabaybay mo ang kalsada. Pagdaan ninyo dito sa part ng pinamupuan, konting ingat lang dahil sa dami ng mga sharp curve sa kalsada. Baka mag-overshoot kayo at mapunta sa maling tao. Ha 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 ha. Ganyan naman kayo katanga. Kahit niloloko na kayo, nagtitiis pa rin kayo. Tapos sasabihin nyo lahat ng lalaki manloloko. Sino ba kasing nagsabing subukan mo lahat? Dito nadaanan natin ang Kalimonan, o mas kilala bilang Lemon, kung saan makikita ninyo ang crossing. Sa bandang kaliwa, papunta ito ng Biliran, Naval at Leyte. Sa bandang kanan naman, diretso na papuntang Ormoc. Dito gumanda na ang panahon kaya huminto muna ako para tanggalin ang suot kong raincoat at makapagpahinga na rin. Mahigit 6 na oras na ang ating biniyahe. Pagkatapos nating magpahinga, diretso na ulit ang biyahe. Bandang alas 5 na ng hapon noon at papalapit na rin tayo sa Ormoc City. Bago ka makapasok ng Ormoc City, may checkpoint sila. Magtatanong lang sila kung saan ka galing at saan ka pupunta. Siyempre, hihingian ka rin nila ng ORCR ng motor at driver's license. Pagkatapos nito, diretso na ulit ang biyahe. Saktong alas 5 ng hapon nang makarating tayo sa port ng Ormoc City. Diretso na ako sa loob at sa Gate 1 ako dumaan. Pag magpapabook kayo dito sa Gate 1 terminal kayo pupunta. Dito ko rin hihintayin ang kapatid ko para kunin ang ticket. Ang nagastos pala sa ticket ay 1,400 pesos para sa pamasahe ng motor at 600 pesos naman para sa akin. Bali, 2,000 pesos lahat ang nagastos ko papuntang Cebu. Dito muna ako naghanap ng mapaparkingan. Alas 10 ng gabi pala ang alis ng barko. Sabi ng guard, alas 8 ng gabi magsisimula ang boarding, kung saan saka magpapasakay ang lahat ng sasakyan at pasahero, kaya dito muna ako nagpahinga. Alas 8 ng gabi nang sabihin ng guard na sa Gate 2 na ako maghintay para sa pagsakay sa barko. Lahat ng pasahero na may motor at sasakyan ay dadaan sa Gate 2 at doon maghihintay ng barko. Nakuha ko na rin dito ang ticket ko. Pagkapasok ko sa Gate 2, ipinakita ko na sa guard ang ticket ko at siya na ang nagturo kung saan ako papasok. Pagkatapos doon, may isa pang guard dito at ito na ang huli bago tayo makapasok sa barko. Dito na nagsimulang magsipasok ang mga pasahero. Sabi ng guard, last na raw ang motor na papasok sa barko. Kaya naghintay na kami dito at pumila. Pagkaraan ng ilang minuto, tinawag na kami ng crew sa barko at sabi pumasok na raw kami. Magtataka kayo kung bakit 8 PM na ang boarding kahit 10 PM pa ang alis ng barko. Kasi
2 oras bago ang scheduled na biyahe, sila na ang nagsisimulang magsakay para pagdating ng 10 p.m., sakto na lahat ng pasahero ay nakasakay na. Maraming salamat sa panonood ng video na to. Abangan nyo ang part 3 kung saan nandun na tayo sa Cebu.